Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocosur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Well, dapat may isang salita tayong lahat. Dahil ngayon ang nangyayari sa ating bansa, nalilin lang na tayo. Marami lang hindi nagsasabi. Totoo, gumagamit ng mga nababayaran at hindi po maganda yun, wala tayong pupuntahan. Right now, mahirap tayong magprogreso itong ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno kung pagtatakpan nila ang katiwalaan at mga graft and corruption. Wala ang nangyayari na ngayon, hihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maniwala ang tao. Para maniwala ang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocosur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kako nga sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos hininto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record, ang tatay nila ang samang pangalan. Akala ko, lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency.